Formal nang inirekomenda ng Senate Committee on Ways and Means ang pagpapatalsik sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Pero ang mismong chairman ng komite na si Senador Sherwin Gatchalian, aminadong hindi ito magagawa ng mabilisan. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Palayasin na ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Yan ang pangunahing rekomendasyon sa inilabas na report ng Senate Committee on Ways and Means na pirmado ng 10 senador. Bukod sa chairman ng komite na si Senator Win Gatchalian, kabilang rin sa mga pumirma sa report sina Senator Bato de la Rosa, G.V. Ejercito, Grace Poe, Raffy Tulfo, Joel Villanueva at Coco Pimentel. Sa oras na pumasa sa Senado, nakapaloob sa committee report na dapat himukin ng ehekutibo. Natuluyan ang kansilahin ang operasyon ng POGO sa lalong madaling panahon. Hindi naman malaki ang impact sa ating ekonomiya kung nawala sila, pero yung crime na nangyayari sa ating bansa, lalo na dito sa issue ng human trafficking, mga scams, talagang nakakasira sa imahe at nakakasira sa reputasyon ng ating bansa. Sabi ni Gatchalian, kabilang sa mga kumumbinsi sa mga senador na suportahan ng report ay ang sunod-sunod na mga kaso ng scam na konektado sa operasyon ng mga POGO. Lumalabas kasi na aabot na sa mahigit 4,000 Pinoy ang nabiktima ng mga scam sa POGO mula 2017 hanggang ngayong taon. Nagiging front ang mga POGO. Hanggat nandito yung POGO, merong scam na mangyayari. At kung mayroong scam na mangyayari, merong human trafficking na mangyayari. Bagamat suportado ng ilang senador, aminado si Gatchalian na posible pa rin pagdebatehan sa plenaryo ang report. Partikular kung gaano ba katagal bago tuluyang mapapasara ang mga POGO. Sa pag-immediate ban, meron rin yung, I'm sure ang mangyayari dyan, papatawag ng interagency at titignan yung mga dapat asikasuhin. No? For example, employment, winding down, kasi nga may upa sila. No? Siyempre, hindi naman pwedeng biglang umalis yung nangungupahan. Nakasaad din sa committee report na dapat hanapan ng Department of Labor and Employment ng alternatibong trabaho ang mga Pilipinong maaapektuhan oras na ipaban na ang mga POGO sa bansa. Dapat daw tignan ang posibilidad na baka pwede silang maipasok sa mga IT at BPO companies. Sabi rin ni Gatchalian, hinihimok nila ang Bureau of Immigration na kansilahin at bawiin ang working visa ng mga dayuhang nagtatrabaho sa POGO at ipa-deport na sila. Bagay na suportado naman ng ilang senador. Kung apektado na po ang peace and order, nanganganib po ang buhay ng bawat Pilipino, ay sabi ko naman noon, pwede na silang umalis. Senator Amy Marcos naman, hindi raw pumirma sa committee report pero mahalaga daw sa kanya na mapanagot ang mga operator ng POGO. Ang kinatatakutan ko malulusutan lang kasi alam naman natin mga malalaking tao ang nasa likod ng POGO. Importante na talagang bigyan ng ngipin at kapangyarihan ang sino mang huhuli ng POGO. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.